Yo, what's up mga pare ko? Welcome back sa aking... ano ba yun? Arne, welcome back sa YouTube channel mga bossing ko, yo. Yo, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na ito. Hindi talaga itong mga hindi na natin sasabihan tanga tong mga to dahil mga nire-review natin dito, hindi na biro to mga boss. Yo, gaya ng dati, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang ngayon 2025, boss. Sobrang nakalimutan mo na. Syempre, nandyan ang Shinwear Clothing. Maraming salamat kay Kuya Mab Bagtingla. Maraming salamat Kuya Mab sa mga maangas na Shinwear. At yun, sa mga gusto umiscore ng Shin, PM lang kayo, yung logo ng page nila. Siyempre, ang Gracia Worldwide. Ayan, oh. Gracia. Napakaangas niyan, mga bossing. Maraming pinadala sa atin si Boss Jack Chris. Maraming salamat, Boss Jack. I love you. Ito, ang daming pinadala sa atin, mga bossing ko. Meron tayong 2 cup. Ayan, oh. Gracia, mga tol. Ayan. Two-tone. Madalas, pag two-tone, Gracia talaga yan, mga boss. Ito pa yung iba. Natin na ayan, oh. 5 piraso to. So, 2. Maraming salamat, Boss Jack Chris. Love na love tayo ni Boss Jack. Ayan, 3. Susuotin ko to sa mga susunod na video natin. Ayan. 4. Maraming salamat, Boss Jack. I love you, Boss Jack. Ay, tama. Ayan pala. Black. Thank you, Boss Jack. 5 piraso kasama tong jacket na hoodie na napakalupet. Ay, Gracia Worldwide, napakaangas. Eto na nga, sinasabi ko, nung nakaraang video ko ay nireview ko yung battle ni Shay at sobrang putang ina. Damn. Sobrang, alam mo yun, habang nagre-review ako, nawala ako sa karakter ko. Bago ko umpisahan yung review na yon, alam nyo bang nasa nasa vibe ako noon na parang tangina, ululan to, malamang puta, asaran to. Pero nung nag-umpisa na yung pag-review natin, mga tol, puta. Sobrang lala. Pakiramdam ko, ayoko na dapat ituloy yon, pero kasi syempre naumpisahan ko na. Baga hindi ko rin malalaman kung ano pa yung ibang sasabihin niya sa dulo, pero umpisa pa lang ang bigat na. Hindi siya basta diss track na parang kukupalin mo yung rapper, hindi. Putangin na, may message talagang sobrang bigat. At eto na nga mga tol, no. Nag-diss back na si Abra na pinamagatang Tarshi. Di ko alam kung Tarshi o Tarshi. At yun. Puta. Sige, re-review na natin to mga tropa. Di na natin patatagalin yan. Let's get it on. Parang ay pagtitigang ka talaga sa gago rin yung no? Freestyle natin tong sino ba to? Yo, stilong marites, di ba sabi ko sa inyo, ingat sa iniidolo, wag tularan yung ghetto, kapikat-tikay dat. Putang ina mo. May pa rin. Stilong marites, di ba sabi ko sa inyo, ingat sa iniidolo, wag tularan yung gento. Puta, may pa rin, no? May konting kurot pa rin siya dun sa yung nakaraang binira niya na parang yung ginto daw, yung mais tas gento. Yun nga, yung parang hindi ko lang sure kung yung P-pop ba tawag doon sa mga K-pop ba yun, o syempre sa Pinas P-pop ba yung mga binibira ni Abra. Puta, may pa rin, may siko pa rin, kumbaga sa pinitik pa rin ng siko ng ganon, may gento pa rin. Dat sabi ng mapagmatang swezo, sige patulan natin para may pakinswelo. Mapangmatang Zuezo, copycat ni K-Dot, sabi ng mapangmatang Zuezo. Si Zuezo yun nga, yung sa Monster Rancher ba yun? Yung kulay dilaw na puro mata lang. 'Di ba? Sinabi na rin yata ni Sinyo yun kay Shay. Sige, patulan natin para may pakonsuelo. Sige, puta. Gusto mo to, Testingin natin yung kulit mo.
Kala mo di outdated yung atake ni Tokmol. Kunwari pang kalmado, halatado si Ulol. 6 na minuto niyang pagmamaktol. Send to all pero puro quantity lang tol. Walang quality control. Pero puro quantity lang tol, walang quality control. Yun nga, mahaba lang daw yung ano ni Shea. Mahaba lang daw yung diss track ni Shea pero hindi quality. Parang sinasabi niya rito, parang lagi, yung madalas natin na ano kasi ganun talaga si Shea. Mahaba talaga siya kahit sa battle, mahaba yung ano niya. Mas mahaba yung mga rounds niya kaysa dun sa kalaban. 6 na minuto niyang pagmamaktol, send to all. Pero puro quantity lang, walang quality control. Yun, may control pa rin, no? Inano pa rin ni Abra. Sige, tuloy natin. Champion sa 2x2 at isang buhay. Gayong pa man karera nila, hindi makulay. Kumbaga, deads na magbalik bandila. Umay dapat libingan na lang ng legacy at pinahuhay. Champion tsaka champion yung tinuturo niya. Sa 2x2 at isa buhay. Gayon pa man karera nila, hindi makulay. Kumbaga deads na magbalik man tila umay. Dapat libingan na lang ng legasiya pinahukay. Sige. Kaya ayun na nga, pinakawalan yung English. Para kunwari marunong any means business. Pero pag in-interview ng English, speechless. Nung nag-scrabble tayo dati, nagbuka kang ipis. Nag-scrabble tayo dati, nagmukha kang ipis. English, para kunwari marunong, and he means business. Pero pag in-interview ng English, speechless. Nung nag-scrabble tayo dati, nagmukha kang ipis. Ako ito para sa mga nung may mga nakapansin doon na pagdating sa English, no comment. Boss, no comment talaga tayo dyan, boss. Pag mga ganyan mga Englishes, malalalim na ng mga ano. Hindi na natin kaya yan, boss. Konti lang yung ano natin sa English. Dito, sa pangalawang, ilan na ba to? Pang 8 rhymes. 8 rhymes na kasi to eh. Dito sa pang 8 rhymes, pakiramdam ko nagpapainit pa lang si Abra. Wala pa siyang masyadong, wala pa masyadong mabigat na inano dito si Abra. Pakiramdam ko, pinipitik-pitik niya pa lang si Shea dito. Business, pero pag in-interview ng English, speechless. Nung nag-scrabble tayo dati, nagbuka kang ipis. Sabi niya sa amin ni Loon sa thread, pwede Tagalog. Scrabble tas Tagalog, ang kapal ng apok sasabi. Sabi niya sa amin ni Loons at Reg. Sino yung Reg? Pwede Tagalog. Scrabble tas Tagalog. Ang kapal ng apog. Dito, mga napapansin ko rito, ang tawag sa ganyan, inside jokes, yung mga binabanata ni Abra dito. Yung mga binabanat ni Abra, inside jokes, no? Kumbaga, sinasabi niyang tanga si Shea daw sa English. Scrabble tas Tagalog. Puta, parang mahirap nga naman yun. Sabay sa talino, puro ha tuturotot lang yan, dala mo sa akin puro pasabog, hambog. Pero hindi naman skill, feeling Avenger si Ugok pero weak na yung shit. Feeling classy MC pero squammy ang feels. Feeling Abra ka lang minus charisma appeal. Hambog pero hindi naman skilled. Feeling Avenger si Ugok pero weak na yung shield. Feeling classy MC pero squammy ang feels. Feeling Abra ka lang minus charisma at appeal. Ito puro feeling, no? Parang inaano niya rito. Kumbaga hindi para kang ako pero minus charisma at appeal. Sige, tuloy natin. Na yung shit, feeling classy MC pero squammy ang feels. Feeling Abra ka lang minus charisma appeal. Kaya ayan, pasimple paghingi ng simpatya sa fans ng team bakya para kahit papano ina siya. Kala mo malaking banda, yung pala malaking mata. Si Tara Shea wala sa lugar, kusang nagpatiwakal. Nag-display pa na ang bulaklak na pagpatay. 4 na taon na oy, ang sakit naman aray. Desperado na sumikat para ako'y kapantay. Iisipin ng anak mo, ang wak mo palatay. Tang ina mo. Kaya ayan, sa pasimpleng paghingi ng simpatsya sa fans ng team team bakya para kahit papano in na siya. Kala mo malaking banta, yun pala malaking mata. Si Tarshi wala sa lugar, kusang nagpatiwakal.
Nag-display pa ng bulaklak na pampatay. 4 na taon na, oy. Ang sakit naman, aray. Desperado ng sumikat para ako'y kapantay. Iisipin ng anak mo ang wak mo palatay. Parang sasabihin daw nung anak ni Shay sa kanya na ang wak mo palatay. Ang wak mo palatay. Yun nga, parang inaano ni Abra dito na hindi na daw masakit kasi 4 na taon nang nakalipas nung nawala yung kanyang ina. 4 na taon na hindi na daw masakit. Tapos ang masasabi pa daw ng anak ni Shay sa kanya ang wak mo palatay. Naman aray, desperado na sumikat para ako'y kapantay. Iisipin ng anak mo ang wak mo palatay. Huwag mo i-deny, simulat sa pool. Talo na yan, hindi nang galit sa akin dahil sa ano nga ba man. Di pa rin makaget over sa past. Para ko alam kasi nung flip stage pa lang ako na yung nauna kay Ann. Real talk. Huwag mong i-deny, simulat sa pool, talunan na yan. Tindi ng galit sa akin dahil sa ano nga ba man. Di pa rin makaget over sa past. Paano ko alam? Kasi nung flipish days pa lang, ako na yung nauna kay Ann. Flipish. Baka yung flip music ba yon, yung dating ano nila? Yung dating, hindi ko alam kung label nila yon kung ano nila yung ano na yon. Pero yung flip nga, yung flip music, yung kanta ba ni Abra na Gayuma, flip music yata yun, pati yung Keron Henley. May mga ibang kanta pa rin siguro. May mga kanta rin nga pala si Shay na nilabas ng flip. Yun, fish days pa lang daw. Nauna na siya kay Ann. Sige, tuloy natin. Sinundot ko yung puso. Buki na ina. Bastos. Over sa past, para ko alam kasi nung flip stage pa lang ako na yung nauna kay Ann. Real talk, sinundot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso, walang kondom. May dugong tumutulo, pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa puso. Buki ng ina, gago. Real talk, sinundot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso, walang kondom. May dugong tumutulo, pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa pusod. Eto na, yung kadalasang ginagawa o binabato lagi kay Shay. Siyempre parang dun kasi nakitang nagkaroon ng problema dati si Shay pag si Ann Mateo ay dinadamay sa battle. Kaya siguro ganito rin yung naisip ni Abra na gawin na yun nga, puta siya daw ang nakauna kay Ann Mateo. Real talk, sinundot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso. Walang kondom, may dugong tumutulo. Pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa pusod. Gago. Bastos. Bastos mo! Flip stage pa lang ako na yung nauna kay Ann. Real talk, sinundot ko yung puso gamit edits. Sinampal ko yung uso, walang kondom. May dugong tumutulo, pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa puso. Kung nagkataon pala, baka may kuya pa si Cray. Nakaiingitan niya kasi mas cute pa sa kanya nung dinis ko si Tarshay. Kung nagkataon pala, baka may kuya pa si Cray na kinaiinggitan niya kasi mas cute pa sa Kanyay. Kanyay yata yung pagkakabigkas niya, no? Kanyay. So walang kondom, may dugong tumutulo, pero dahil tropa tayo, pinutok ko sa puso. Kung nagkataon pala, baka may kuya pa si Cray. Nakaiingitan niya kasi mas cute pa sa kanya nung dinis ko si Tarshay. Kala mo kupal talagay, halatang pikon si Pre. Kung wari pang hindi, kala... Oo nga, para medyo inislant ni Abra, no. Cute pa sa Kanyay. Nung dinis ko si Tarshay. Nung dinis ko si Tarshay, kala mo kupal talaga eh. Halatang pikon si Pre. Kunwari pang hindi. Mo talaga laid back, yung lyrics insane. Feeling Kendrick pag ginagaya yung flow ni Lil Wayne. Una linya, kala ko si Alex Cruz begin the stage. Nagpapaka-slim shade itong tamod ni MGK. Huwag ka na Nagpapaka-slim shade itong tamod ni MGK. Sino ba yung MGK? Yung ba yung Machine Gun Kelly ba yun? Yung dinis din, nagkaroon din yata sila ng beef ni
ni Eminem tsaka ni MGK, ni Machine Gun Kelly ba yun? Kala mo talaga laid back yung lyrics, insane. Feeling Kendrick pag ginagaya yung flow ni Lil Wayne. Unang linya kala ko si Alex Bruce. Si Alex Bruce po yung batang babaeng nagra-rap. Magaling din mag-rap 'yon, magaling mag-English din. Beginner stage. Nagpapaka-slim shade itong tamod ni MGK. Tuloy natin. Unang linya, kala ko si Alex Bruce, beginner stage. Nagpapaka-slim shade itong tamod ni MGK. Huwag ka na mag-English gago, halatang pilit. Pag narinig ko English mo, ang hirap mainggit. Buti pa English ni East. Huwag ka na mag-English gago, halatang pilit. Pag naririnig ko English mo, ang hirap mainggit. Tantado puta. Hindi nakakabwisit. Kesa English, palay mo mas fluent kapag nag-incheck. Itong tamod ni MGK. Huwag ka na mag-English gago, halatang pilit. Pag naririnig ko English mo, ang hirap mainggit. Buti pa English ni Easy, di nakakabwisit. Kesa English, palay mo mas fluent kapag nag-incheck. Okay, Raiba. Tantado. Buti pa English ni Easy, di nakakabwisit. Kesa English, malay mo mas fluent kapag nag-incheck. Gago ang puta. Gusto ko yun. Mas fluent ka mag-incheck, no? Isipin mo, no? Tangina. Mas fluent ka mag-incheck. Tangin na bagsak ang P-pop, tweetans, pero gwapo kahit walang makeup. Ikaw second rate, trying hard, maging hip-hop. Kahit magsama kayong subo boy sa aking mismatch. Kahit magsama kayong Subu Boys, sa akin mismatch. Subu Boys? Sino yun? Di ko alam, di ko alam kung sino tinutukoy niyang Bagsakang P-pop yun. Tangina, pa rin, damay pa rin talaga yung mga P-pop dito. At baka multi, baka metaphor, baka nantanra hip-hop. Kahit magsama kayong subo boy sa aking mismatch. Baka multi, baka metaphor, baka nantanra. Kung double meaning lang, alam na limit ng ibang genre. Di lang triple pare, minsan may quintuple pag-abra. Pero pag shake kahit di anime, pambatang entrada. Sasabihin ako'y nagkukoka kahit puro dubito. Kung koka lang usapan, pioneer ng Coke Studio. Porket ko plain trip nyo niyan mga jeje ng Coke Studio. Sasabihin ako'y nagkokoka kahit puro dubito. Kung koka lang usapan, pioneer ng Coke Studio. Porkit cocaine trip nyo ni an mga jejemon na konyo. Kaya ka mention sa mais bro kasi ang corny mo. Galing. Pioneer pala si Abra ng ng Coke Studio. Di ko alam kung ano yung kinanta niya ron o kung anong pinerform niya ron. Koka kahit puro dubito. Kung koka lang usapan, pioneer ng Coke Studio. Porket ko plain trip nyo niyan mga jejemon na konyo. Kaya ka mention sa mais bro kasi ang corny mo. Sige snort ng chemical, all in kuya. Imbis na hangin ang sisingutin. Solid yun, terorista pero siya pa yung sabog sa bomba. Dilat na dilato, tina mo naman itsura. Akala mo may karapatang mang rate ng kanta. Ilusyonado nagbigay pang score ng 8. Sita nga dahil sa album cover this, lakas mang hate. Ni mata mamataya kasada ng ina o mag-ina. Ina ka, yan ba gusto mo? Putang ina mo. Kala mo may karapatang mang-rate ng kanta, ilusyonado nagbigay pa ng score ng 8 si tanga. Dahil sa album cover this, lakas mang-hate ni mata, mamatayan ka sana ng ina o mag-ina ka. Yun na, na rin si Abra, nagbitaw na rin siya ng, kumbaga, mga masasakit na salita na rin. Tagusan na rin talaga to, kumbaga, hindi na to, eto para sa akin lang, may mga nababasa akong comment na parang may mga ilalabas na may mga ilalabas na kanta yan dalawang yan na magkakulab sila. Siguro kasi nung sinabi nung mga nakaraan kasing na kay Smaglas tsaka kay Wamos, nung sinubukan nila yung ano bang tawag doon? Social experiment ba yun yung ginawa nila? Yung parang tiningnan nila kung ano yung magiging reaction ng tao sa scripted na away nila. Akala siguro nung ibang tao is
gumagawa si Shay tsaka si Abra ng ganito dahil may ilalabas silang kanta. Sa tingin ko po, hindi gagawin siguro yung mga asaran, uubra pa na yung mga ganun. Pero yung may mga nadadamay na pong may mga nadadamay ng bata or mga namayapang tao, para dun lang sa ilalabas nilang kanta, gagawa sila ng ganun. Parang pakiramdam ko hindi kayang gawin ni Shay at ni Abra yun. Kaya sa mga nagsasabing may ilalabas lang silang kanta, malaking hindi po yun. Malaking no po yun para sa akin. Para sa akin lang hindi gagawin ng isang matinong tao yun. Yung maggaganyan sila na may damay na. Pwede yun kung asaran lang, yung katulad ng ginawa nila Kuya Smag tsaka ni Wamos, inaasar lang nila yung mga isa't isa, o si Wamos inaasar niya si Kuya Smag. Yun pwede pa yun, pero yung mga gantong may mga kasama ng bata at may mga damay ng namayapang tao is hindi na po yun. Kumbaga, iisipin mo na lang, ikaw ba papayag ka bilang tao na sige, damay mo magulang ko para para itong ilalabas nating kanta. Puta, hindi nila gagawin yan. Alam nyo ba kung gaano kayaman yung mga taong yan? Kumbaga, kaya nilang magpaputok ng kanta na walang ginagawang script na ganun o scripted na ganung kaya nilang gawin yun. 'Di ba? Hindi nila kailangan yung Kuya Smag kasi tsaka kay Wamos. Kaya ginawa rin kasi ni Kuya Smag tsaka ni Wamos yun. Kasi si Wamos is content creator. Kumbaga, yun yung naisip ni Wamos na makakatulong para i-promote yung kanta. Kasi gano'n naman talaga mga content creator ngayon, mga scripted yung nila, 'di ba? Yung mga prank na minsan scripted na. Yun yung ginawang way ni Wamos para makatulong siya kay Kuya Smag na ma-promote yung kanta. Na naisip din ni Kuya Smag na siguro okay din yun kasi nga iba yung fans ni Wamos. Hindi naman lahat ng fans ni Wamos is rapper or hip-hop. Kumbaga, pati yung mga hindi rapper or hindi hip-hop, mahihimok ni Wamos para pakinggan yung nilabas nilang kanta. Parang ganun kasi siya. Pero isipin nyo ba kung si Kuya Bray lang tas wala siyang kakulab na... si Kuya Smag lang tas wala siyang kakulab na... Or wala siyang kasama dun sa kanta na yun na... content creator, gagawin ni Kuya Bray yun, gagawin ni Kuya Smag. Hindi gagawin ni Kuya Smag yun. Kaya niya maglabas ng kanta. Kaya niya magpaputok ng kanta na walang walang ganun. Pero ginawa ni Wamos yun dahil nga vlogger siya. Yun yung dahilan kung bakit nila ginawa yun. Pero sa mga nagsasabi na si Shay at si Abra ay may ilalabas lang na kanta na magkasama sila kaya gumagawa ng gantong distrakan, malaking katarantaduan yun mga bossing. Malaking katarantaduan. Tulad niyan, puta, nag-wish na mamatayan ka sana ng ina o mag-ina ka. Hindi na yun. Yun lang, nabigay ko lang po, na-share ko lang sa inyo. Kasi may mga nababasa akong ganun eh. Dahil sa album cover this, lakas mang hate ni mata. Mamatayan ka sana ng ina o mag-ina ka. Yan ba gusto mo manggaling sa atin? Ganyan repat sa biro o sinong pikon sa atin? Kawawang heavyweight sa rap, hindi bigadan. Walang gigs, walang racket, puro Twitch, bababudget, babastandard, babakalidad ng multis. Di na iimbitahan sa Jupiter, tun si Tokis, pag sinensi niya Jupiter, tun sa Chili, sa yung X Abra versus Shay, part 2, babahan ng royalty. Yan ba gusto mong manggaling sa akin? Ganyang rebat sa biro o sinong pikon sa atin? Kawawang heavyweight sa rap, hindi bigatin. Kawawang heavyweight, hindi bigatin. Heavyweight daw si Abra sa rap, si Shay, pero hindi bigatin. Walang gigs, walang racket, puro tweet. Baba ng budget. Baba standards, baba kalidad ng multis, di iniimbitahan sa upkalit tunes yung Tokis. Pag sinearch nyo upkalit tunes at Shay, siya yung X. Abra versus Shay part 2, babahan ng royalties. Paano niya binanggit yun? Bababudget, babastandard, babakalidad ng multis. Di na iimbitahan sa Jupiter, tun si Tokis, pag sinensi niya Jupiter, tun sa Chili, sa yung X Abra versus Shay, part 2, babahan ng royalties.
Tapos na. Yun, para sa akin lang ulit, opinion ko lang po ulit, no. Parang pinakamasakit kong narinig dito yung yung yun, mamatayan ka sana ng ina o mag-ina, ina ka. Pero parang may bawi din si Abra doon na, yan ba yung gusto mong biro galing sa akin? Parang alam mo yung may din siya, may maano mo rin na, di ko alam kung nakonsensya or parang sinasabi niya doon na, ganto ba yung gusto mong gawin ko sa'yo? Gantong biro? Grabe tong na to, grabe tong nangyayari ngayon. Kasi puta, magkaibigan yan. Ako, alam ko talaga magkaibigan sila dati. Si Abra tsaka si Shay. Pero tangina, yung ganitong nangyayari nga, no. Yung iba siguro natutuwa na, puta, oy, distraan to. Pero para sa akin bilang hindi lang bilang rapper puta, bilang tao na lang. Nakakalungkot lang din makita na yung mga, syempre ako puta, pares kong idol yan, dalawang yan Puki ng ina, pares kong yan. Kumbaga, sila yung mga pinapanood ko din dati bago ko sumampa sa stage ng Flip Top. Kumbaga, nakakalungkot lang din makitang ganun yung nagiging nila ngayon, no? Ganun yung nangyayari sa kanila ngayon na dati sobrang solid nila, tas ganun nga. Parang hindi sobrang grabe na nung mga nasasabi nila sa isa't isa. Para sa akin puta, nakakalungkot lang din. Dahil puta, ano ba to, parang kadalasan nga yung kaaway mo nagiging kaibigan mo Alam mo yun, may mga ganun yung kaaway mo dati putas magiging best friend mo pala. Ito yung nakakalungkot, yung best friend mo tas magiging kaaway mo siya. Yun, para sa akin, yung kasi sabi nito, ulul, takin mo, ginagatasan mo nga Boss, eto is reaction ko na, kumbaga syempre puta, kumbaga inaano ko rito na puta, ano kayo masasabi nung isa? Pero putang ina, wala akong hinihiling na magdistrahan kayo, magsagutan kayo, puta, kasi kumbaga para sa akin parang o sige, ganito na lang kung talagang nagpapagalingan lang kayo, kung sinong mas magaling sa inyong dalawa mag-rap, siguro parang sige, puta, daanin nyo sa isa na lang, wala nang ganitong sa na lang, sa isang platform na lang, sa Flip Top na lang, no? Sana mangyari, no? Putang ina, Abra versus Shay. Hindi ko to hinihiling para kumbaga kasi doon isang isang sargo lang to. Mag-battle kayo ng putang ina, walang limit, walang time limit. Na yun lang siguro para siyang square bate ba kung tawagin. Alam mo yun, yung sige, suntukan tayo, pagtas na ito, bati na tayo Parang ganun. Yung gusto kong mangyari. Para sa akin lang, ito para sa akin, opinion ko lang na pagkatapos nun, pero sabihin na, ang ina ni Jonas, isip bata pa rin, hindi mga tol. Kumbaga, para sa akin lang, nakakalungkot lang din kasing makita yung mga idol kong ganto na sila sa isa't isa. Kasi puta, kahit naman sabihin mong ang galing mag-rap ni Shay, ang galing mag-rap ni Abra, puta, okay yan, silang dalawa. Sinasabi nga nila, sabi nga ni Idol Lons healthy daw yung ganyan. Pero pero yung mga pakiramdam kong tagusan na talaga yung nila na may mga namatay na or mga parang nakakaambigat lang para sa akin bilang rapper na may mga ganong na nga, no. Lalo ngayon, ang dami na ring nakikinig sa kanila kasi hindi na siya yung kasi dati yung mga rap kasi dati parang hindi pa naman ganun ka ng mga magulang natin, 'di ba? Yung may mga mura-mura nagagalit pa yung mga magulang natin Kumbaga, doon nga lang mura-mura nagagalit ng mga magulang natin. Kumbaga, sila Shay, si Abra, is may mga fan din na ng mga bata, no? May mga nakikinig din sa kanta nila. Na syempre malulungkot na ba't nga ganito na yung ganito pala yung idol ko. Hindi ko sinisiraan silang dalawa. Ito ay opinion ko lamang na parang tangina sana magkaayos na lang sila kaysa yung ganito or isang isang puta, square bate, parang tapusin nyo na lang sa isang battle.
Para sa akin lang, ito lang ay opinion ko lamang po to, no. Hindi para magmarunong kung anong pahay mo yan ganyan gusto nila. Wala tayong magagawa doon, pero para sa akin lang 'yun, no. Isang ano na lang, isang salpukan na lang. Parang ano ba? Apex Sinyo. Para siyang ganun, Apex Sinyo dati po lagi sila nagpaparinigan. Yun, ano pa yun, medyo light pa yun puta. Nagtitira ng sa clothing line, sa anuhan lang. Pero nung natapos yun, okay na, tapos na. Wala nang shit. Parang sana ganun na lang din, puta, magkaroon ng Abra versus Shay. Wala nang distrakan, puta, wala. Parang ganun. Yun lang po yung opinion ko dito sa ano na to, sa kanta ni Idol Abra. Pero kilala naman natin si Shay, puta. Si Shay kasi kumbaga si Shay pag kinurot mo, puta, ibabalik kasi ni Shay, puta, parang 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 mamasuhin sa mukha. Parang pag kinurot mo siya, putang, parang sa bate lang yan pag binira siya ng malakas, irerebat niya ng mas malakas. Hindi ko inaano, pero abangan na lang natin kung ano sunod na mangyayari. Parang, tas sabi mo, gagatasan mo rin naman. Parang, syempre, ito yung ginagawa ko lang din naman po, dahil lang din sa, gusto ko makita kung ano yung kung ano yung, kung hanggang saan ba, or, tulad nyo, fan lang din po ako ng dalawang to. Ako'y, isang masugid na tagahanga ng dalawa. Pero yun nga, kung ako lang yung masusunod, puta, ganun na lang sana, no? Sa flip top na lang ganapin, puta. Isang sargo na lang. Pero yun, di natin maano yung mga yan. May mga sarili silang pananaw sa buhay. Pero respeto pa rin sa kanilang dalawa. Dahil puta, mga idol ko yung mga yan. Yan, hanggang dito na lang mga bossing. Hanggang sa muli. Peace out.